Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ihanda natin ang ating mga puso at isipan sa presensya ng Panginoon habang tayo ay tahimik na nananalangin. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para po sa ating responsive reading. Ako po muna, then kayo po. Salitan lang po tayo. Ayan. Mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon na mamuhay sa pag-ibig. Sinabi ni Jesus, "Love one another as I have loved you." Kung paano tayo ay minahal ng Diyos, lahat po tayo ay magbasa. Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsamba. Hubugin mo kami upang maging daluyan ng iyong pag-ibig araw-araw. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama namin, lumalapit kami sa iyo sa araw na ito, pusong nagpapasalamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sapagkat bago pa man kami natutong magmahal, minahal mo na kami. Habang kami ay sumasamba, linisin mo ang aming puso sa anumang galit, sama ng loob o pagod na pumipigil sa amin na magmahal. Punuin mo kami ng iyong espiritu upang ang aming pagsamba ay hindi lamang awit ng labi kundi commitment ng aming buhay. Tatayo po sa harapan mula po sa praise and worship team, scripture reading, offertory at magbibigay ng mensahe sa iyo. Gabayan niyo po sila, ingatan niyo po sila, itago niyo po sila sa inyong likuran. At ang mga wala pa po dito, ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Hallelujah. In Jesus' name we pray, amen and amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Ang praise and worship team para sa ating pagpupuri. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It is not rejoice or at wrongdoing, but rejoice with the truth. Love bears all things, believe all things, hope all things, and endures all things. So ganun po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin at ganun din dapat natin isinasabuhay ang pagmamahal na ipinagkaloob niya sa ating lahat. Amen? Kaya lagi nating tatandaan ang pagmamahal ng Panginoon sa atin ay napakaganda at ang pagmamahal niya sa atin ay hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Awitin natin ang ating Diyos na buhay. Ipalakpak mo ang iyong kamay para sa Kanya. Amen! Sabay-sabay tayong umawit sa ating Panginoon. You surrounded me with song of praise. You have brought me to this place where your love and grace move within my life. Now your message is my life. Your love is beautiful. Your love is beautiful. It's the reason why I say begin. It's all around that loves forever. All around.
that we have to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. We sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that has been reborn, His love endures forever. We sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Your love forever, God is faithful. Forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever and ever. Forever, God is faithful. Forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever, forever, from the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. We sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Hallelujah. Forever, God is faithful. Forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever, 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 God is faithful. Forever, God is strong. Forever, God is with us. Forever, 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 forever. Oh God, thank you for everything that you give on us, oh God. Hallelujah. His love endures forever. Come on. His love endures Let us give a wonderful clap to Jesus. Hallelujah. You are Lord. His love endures forever. To be praised, oh God. His love endures forever. 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 His love
your love endures forever, O God. As we sing to worship you, God, to worship your name, we cannot forget, Lord God, and always we remember that your love is always in us, oh God. We love you, Lord. We love you, Lord God. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven. Your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Just fall on us. I love to worship you, my God. That we love. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my life. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I will live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall on us, Lord. Just fall on us, Lord. Just fall on us. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and friend. So I yearn for you, long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and friend. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and friend. So
Let's I sing. Let us yearn sing for you. to Jesus. Long to see you move. Oh, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you. Long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you. Long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. Yes, song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see that you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. Come on, church. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. But how could, oh God, how could I fail to see that you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. We sing. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will say. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be
Let us all sing that one thing. Hallelujah. One thing that we ask to the Lord. Hallelujah. The one thing that I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. Is to be with you, Lord God. We will sing that day and night. We want to be with you. Desire we. Hallelujah. Hallelujah. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord. Now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you. Is to be with you, Jesus. Hallelujah. For everything that you gave, for all you've done to us, we will give thanks to you, O God. Hallelujah and hallelujah. Church, let us say thank you, Jesus, for everything that He has done to us. Hallelujah. Let us give up hands to Him. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Na-bless po ba tayo, church? Ang hina. Na-bless po ba ang ating Anka family? Amen. Dahil dyan, pakinggan natin ang salita ng Diyos na nagturo sa atin kung paano isabuhay ang pag-ibig araw-araw na babasahin sa atin ni Hannah Losada at pagkatapos ay susundan siya ni Sister Mercy Losada para sa mensahe mula sa salita ng Diyos. Para po sa ating scripture reading, maaari po ba tayong tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? Kung kayo po ay may mga Biblia, sabayan po ninyo ako sa pagbasa mula sa John chapter 13 verses 34 to 35 at James chapter 2 verses 14 to 17. John chapter 13 verses 34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. James chapter 2 verses 14 to 17, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way,
faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Pagpalain pa tayo ng salita ng Diyos, maaari na po tayong maupo. Okay, isang mabagpalang umaga o araw sa ating lahat. Okay, amen. So, congrats sa aking anak. Na-overcome niya ang kanyang stage fright. Ayan, so sabi ko sa kanya kung ano. Sabi niya, kaya ko naman. Hindi naman ako nahihiya. Kaso nga lang, syempre, kagaya ko dati, kapag tumaya ako sa harapan, talagang nangangatog yung tuhod ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ano. So, thank you Lord talaga at na ano niya, na overcome niya. So bago po ako mag-umpisa, congrats din kay Marco dahil ano siya. Ano yon? Mr. Napico, ayan. Wow, congrats Marco. Ayan, so salamat sa mga tumulong din sa kanya. So thank you talaga kapag nasa Panginoon ka talagang hindi ka talaga pababayaan. Ayan. Okay, so sa araw na ito, dito po magtatapos ang ating this week po magtatapos na po ang araw o ang month ng Love Month. Ayan. Pero hindi ibig sabihin na magtatapos din ang ating pagmamahalan kasi hindi na po February. So next week o next Sunday, March na talaga. So parang ang bilis lang ng panahon. Kaya sa umagang ito, atin pong pag-aaralan, ating mensahe ay patungkol sa LOLO, Living Out Love Daily. Ayan, so yung last natin na mensahe sa buwan na ito patungkol sa love. Okay, so sa inyo ba, ano ba ang paano ba ninyo ang living out love daily? Paano natin ito ipapakita ang ating pagmamahal sa araw-araw? Naipakita ba natin o na ano ba natin sa ating kapitbahay, sa ating katrabaho o sa atin dito sa Inca family? So, ayan naman, nakikita naman natin na 'di ba? Tayo ay may unity sa ating dito sa church. Kaya, syempre, kung may unity, mayroon din pong pagmamahalan. Hindi pwede yun na nagkaisa tayo, na nagbabangayan tayo. So, nandun po yung pagmamahal sa bawat isa. Okay, so bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po o Diyos sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po o Diyos dahil hindi niyo po kami, Panginoon, pinabayaan sa araw-araw naming mga ginagawa, sa trabaho man ito, Panginoon, sa pag-aaral. Salamat o Diyos sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin. At salamat higit sa lahat, Lord, sa inyong pagmamahal sa amin kahit hindi po kami karapat-dapat. Nandyan ka, Panginoon, na palaging nagmamahal sa amin. Thank you so much, Father God, dahil nandyan yung pag-uunawa mo sa amin, Lord, kahit kami, Panginoon, ay mahina, kami, Panginoon, ay nagkakasala araw-araw. Sa araw na ito, O Diyos, sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang mensaheng ito, Lord. Nawa, Panginoon, na makapagbigay po ito ng dagdag na kaalaman sa bawat isa sa amin, maging reminders po sa bawat isa sa amin, Lord, kung paano kami, Panginoon, minahal at kung paano po namin mahalin ang aming kapwa, Lord. Salamat, Panginoon, turuan niyo po kami, Lord, dahil kung kami lamang, hindi po namin kaya ang mga bagay na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, at ang lahat, Panginoon, ay dinudulog po namin sa inyo sa mga oras nito. In Jesus' name we pray, Amen. Okay, so umpisahan ko po ang aking mensahe po sa isang kwento. So, mayroon pong isang lolo, siguro sabihin na lang natin lolo, na ito siya, ang ginagawa niya araw-araw, siya po ay naglalakad, siya ay namamasyal. At sa kanyang pamamasyal o sa kanyang paglalakad, siya po ay tuwing may masalubong siya, tuwing may maano siya mga tao, ay kanyang binabati. Kaya nga, naalala ko dito, sabi ko si Kuya Benji, kapag dyan sa amin, sa lugar namin, lagi niyang binabati yung mga tao, good morning, welcome home, ganyan po yung ano niya. So sabi ko, parang si Kuya Benji po ito siya. Kahit siguro pag pumunta siya sa palengke o sa ano, binabati niya yung mga tindera, kung sino mang mga taong maano niya, mga bata, so higit sa lahat, diba? So isang araw, mayroong nagtanong sa kanya. Bakit sabi niya, tanong sa kanya ay bakit po laging mabait po kayo sa lahat? Diba? Hindi natin
parang hindi natin kaya na maging mabait tayo sa lahat. Pero ito siya, naging mabait po sa lahat. Okay, at ito yung sagot niya. Sabi niya, kasi hindi mo alam kung sino ang may mabigat na dinadala. So sa atin dito, di ba? Kahit ngayon, di ko alam kung ano yung mga dinadala niyo, yung mga problema, ano yung dinadala niyo dyan sa buhay ninyo. So isang bati lang, isang kumusta lang, di ba? Parang nararamdaman natin na, mayroon din palang kumbaga, mayroon din concern sa akin, kahit isang bati lang. So ito po yung ginagawa ng lolo na ito. Okay, so sabi niya, sa simpleng sa simpleng pagbati mo lang, sa simpleng kabaitan mo, sabi niya, kailangan nilang magpatuloy. Para sabihin nila, wala namang nagmamahal sa akin, wala namang na ganito. Di ba, mayroong mga feeling na ganyan. Minsan kapag talagang ang bigat ng problema mong dinadala, tapos wala man lang makipag-usap sa'yo, walang lang magkikwento, parang gusto mo na lang na wala na lang, parang tapusin mo na lang yung buhay mo. So, ito ay isang encouragement po sa atin lahat na sa simpleng lang, di ba? Kapag natin, simpleng lang talaga yun, simpleng bati, simpleng salita, pero nakakapagbigay, inspirasyon sa ating lahat. O magpapatuloy tayo dahil mayroon din palang taong nagmamahal sa atin. Parang medyo hindi rin maganda ang aking ngayon, so pasensya na po sa inyo. Okay, so sa binasa kanina sa ating text po, sa John 13, verses 34 to 35, doon natin makikita kung paano tayo minahal ng Panginoon at kung paano natin ipapakita din yung ating pag-ibig o pagmamahal sa araw-araw. Hanggang po doon sa James chapter 2 verses 14 to 15. Okay, so church, madalas natin naisip na ang pag-ibig ay ito ay malaking emotion lang. Lalo pa sa mga kabataan, di ba? Kapag mayroon kang natitipuhan, mayroon kang di ba talagang hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo. So, kung mahal mo siya o ano ba talaga, lang yun. Dahil nakita mo lang, mabait siya sa'yo. So, hindi mo maintindihan. Ito ay isang, isang malaking gawa lang po. So, sabi po dito, ayon sa ating Panginoon, ang tunay na pag-ibig ay hindi, pag-ibig ay pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang ito sinasabi. Ito yung importante. Hindi lang po ito sinasabi. Kung hindi, may kaikibat na gawa o action. Okay, halimbawa, ikaw, lalo ngayon sa mga kabataan, sabihin mo lang, uy, love kita o I love you, ganun. Hanggang doon ka lang, wala kang aksyon, wala kang ginagawa, wala ka mayang parigalo sa kanya, wala ka malang pahatid-hatid o ano pa man, mga action, di ba? Maniniwala kaya sa iyo yung yung sinasabihan ng ganyan? Di ba hindi? So big question po yun. Talagang mahal niya ba talaga ako? Dahil yun lang naman, wala namang ginagawa siya. So hanggang salita lang. So kailangan kapag tayo ay magmahal, tayo ay mayroong pag-ibig sa ating puso, mayroon pong ginagawa tayo, mayroon pong action. So doon sa John chapter 13 at saka James 2, makikita natin ang Kristiyanong pag-ibig. Ano nga ba ang Kristiyanong pag-ibig? Okay, so ang pag-ibig na ipinapakita mo araw-araw sa gawa, hindi lang sa salita. So ngayong umaga, mayroon po tayong 3 puntos o 3 point na pag-aaralan po patungkol sa pagmamahal o living out love daily. Paano natin po ito maipamumuhay o maipakita po? Number 1 po ay ang love is a command to be practiced daily. So, hindi lang ito na parang baliwala lang. Ito ay isang command sa atin. Kapag command, ano po yan siya? Utos, di ba? So, pag utos, kailangan nating sundin. Kapag sa bahay, inuutusan tayo ng mga magulang natin, hindi natin susundin. So kapag hindi natin susundin, alam mo na kung ano yung kasunod, di ba? Okay, so mayroong papagalitan ka o mapaluin ka, lalong-lalo kapag aburido na yung mama mo. So kapag utos, ay kailangan nating sundin. At
ipapractice natin araw-araw itong pagmamahal. Ito mahirap, di ba? Lalong-lalo pa sa mga hindi naman kaibig-ibig. Mayroon ba kayong tao na ang hirap mahalin? Kahit sa pamilya natin, hindi na tayo lalayo. Kahit sa pamilya, kasamahan natin sa trabaho, kasamahan natin dito sa church. Ayan, so mayroong mga tao na ang hirap mahalin. Pero ano ang sabi ng Panginoon? A new command I give you. Anong sabi niya? Love one another. Ayan, tandaan natin po yan. Reminders po ito sa atin lahat. Love one another. Madalas marinig natin ito, love one another, love one another. Pero ang tanong, naipapakita ba natin ang pagmamahal na ito? Kasi yun ay utos ng Panginoon sa atin. So hindi lang magulang natin yan ang nag-uutos, kung hindi ang ating Panginoong Jesus. So dito sa verse na ito, tinatawag ito ni Jesus na command or utos. So kailangan nating sundin. So at alam naman natin na kapag command, hindi lang ito isang suggestion, di ba? Sinasuggest ko sa iyo, ganito lang, mahalin mo si ano. Hindi po. So isa pong command po ito. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay hindi optional. Ayan. Amen? Amen po ba? Amen. Ayan, hindi optional. Ito ay hindi optional sa isang Kristiyano. Dahil ito ay inutos ng Panginoong Jesus mismo. So dapat tayong sumunod. Dahil ito ang kanyang gustong makita o sa ginagawa natin, makita sa buhay natin bilang tagasunod ni Kristo. Tayo ba lahat ay tagasunod ni Kristo? Amen. So yun po. So bilang bilang tagasunod ni Kristo. So kung hindi tayo tagasunod ni Kristo, magagawa ba natin ito? So hindi po. So dahil ito ang kanyang gustong makita na ginagawa natin bilang tagasunod niya, dahil ito mismo ay ginawa niya para sa atin. So example, malaking halimbawa ang ating Panginoon. So paano natin ipapakita ito? Dahil ang Diyos mismo ang nagpakita sa atin o naging halimbawa natin. Dahil ito pa sa isang halimbawa ng Panginoon sa atin. So, dapat nating gawin. So, ito po yung weakness natin, di ba? Yung sumunod sa ating Panginoon. Hindi lamang ito ay pinapangaral sa inyo, kung hindi ako mismo natatamaan din. Dahil hindi lang naman minsan sa buhay ko talagang mayroong pagkakataon na minsan, di ba? Ang hirap talaga sumunod sa mga pinapagawa ng Panginoon. So, iniisip natin minsan na ang magmahal, hindi lang na kapag feel natin, mahalin ko si ganito dahil mabait siya sa akin, dahil lagi niya na lang akong rineregaluhan, dahil may binibigay siya sa atin. So kapag feel lang ba natin, kailangan nating magmahal sa kapwa natin? Or di kaya kapag mabait yung tao sa atin, madali lang nating mahalin? What if kung hindi siya mabait sa atin? Ano yung ating sa kanya? Ano yung natin sa taong yan? 'Di ba ang hirap nating mahalin. Paano kung masungit siya, 'di ba? Kasi hindi naman tayo pare-pareho Mayroong yung ugali niya, may kasungitan, ayan. So paano kung lagi kang sinusungitan? Maging mabait ka ba sa kanya? Mahalin mo ba siya? 'Di ba? Big question po 'yan sa atin. Kapag nakakasakit ba sa'yo, mamahalin mo siya? Halimbawa, inagrabyado ka, kaya mo ba siyang mahalin? So, bilang tayo mga tao, syempre hindi, di ba? Hindi talaga. So, grasya na lang talaga ng Panginoon na kaya nating mahalin yung mga taong nakasakit sa atin, yung mga taong hindi kaibig-ibig, yung mga taong sinusungitan tayo, yung mga taong, ang dami, di ba? Daming klaseng mga tao. So, dyan po nasusubok kung hanggang saan ang pagsunod natin sa Panginoon. Okay, so yun po ang natin. Makikita ba sa buhay natin na tayo ay tagasunod o sinusunod natin yung utos ng Panginoon sa atin? Diba? Sabi niya, love one another. Church, mahal ba natin ang bawat isa?
Bating na mo, ang hina, di ba? Hindi, joke lang. Opo, di ba? Siyempre nakikita naman natin sa atin dito sa church. Tayo ay nagmamahalan bilang anak ng Diyos, bilang magkakapatid dito sa simbahan tayo ay nagmamahalan. Okay. So, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, love one another as I have loved you. Alam mo, questionin natin yung sarili natin, tanungin natin, tayo ba ay kaibig-ibig? Di ba? Jasper, kaibig-ibig ka ba? Okay, di ba? Pag tinanong natin yung sarili natin, hindi talaga magano ko, hindi tayo kaibig-ibig. Pero, anong ginawa ng Diyos sa atin? Minahal niya tayo, inibig niya tayo, dahil, dahil tayo ay anak ng Diyos. So sabi dito, paano tayo minahal ni Jesus? Paano ba tayo minahal ng Panginoon? Alam niyo ba kung paano tayo minahal? Okay, so sabi po dito, nagpatawad siya. Ayan, nagpatawad siya kahit hindi tayo karapat-dapat. Yan mismo ang ginawa ng Panginoon sa atin. Hindi tayo karapat-dapat pero pinatawad tayo. Tayo, kapag may nagkasala sa atin, ilang years, ilang months, ilang weeks ba natin patatawarin? So hanggang sa lumipas na lang yung yung araw, yung taon, pag nakita mo talagang kumukulo pa rin yung dugo mo, hindi mo talaga siya kayang patawarin. Pero anong sabi ng Panginoon? Nagpatawad siya sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat. Hindi naman niya inantay na maging karapat-dapat tayo sa kanyang harapan, di ba? Na magiging mabuti tayong tagasunod ni Kristo, na magiging mabait tayong anak niya. Hindi niya inantay yon. Kasi kung antayin niya yon, hindi mangyayari po yon. Hindi po mangyayari talaga kasi everyday na lang ng buhay natin, tayo ay nagkakasala. Sa atin naman, tayong mga Kristiyano, syempre kapag tayo nagkakasala, nandun yung paghingi natin ng kapatawaran sa Panginoon. So yun po yung tandaan natin. Hindi tayo talaga kaibig-ibig. Sa mga ugali pa lang natin, sa mga kahinaan natin, hindi talaga. So kaso nga lang, hindi na inantay ng Panginoon yon. Kasi sabi niya, alam ng Panginoon na kapag antayin niya yon, hindi at hindi mangyayari yon. Okay. Hindi niya inantay na maging mabuting tao tayo. So pinatawad niya tayo kahit hindi tayo nararapat sa kanyang kapatawaran. Kaya nga 'di ba sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Kasi alam na ng Panginoon na talagang ang sanlibutan, ang mga taong nakatira dito ay mga makasalanan. Kasi hindi natin sabihin na, ay Diyos naman kasi siya Kaya nga sabi ni Jen nung nakaraang linggo, siya rin ay nagkatawang tao at nararamdaman niya kung ano yung nararamdaman natin. Okay, so sa tayo ay minahal ng Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. So dapat tayo, ito rin yung gagawin natin. Hindi natin magagawa to 100% kung wala ang gabay, wala ang patnubay ng Panginoon. Kailangan pa rin natin siya. Hindi natin kayang magpatawad, lalong-lalo pa kapag mabigat yung ginawa niya sa buhay mo. Okay lang yung mga slide lang na kasalanan, parang imbilis nating magpatawad. Pero what if, kung talagang ang bigat ng ginawa niya sa'yo? Halimbawa, ninakaw niya yung 1 milyon mo. Di ba? Ang bigat nun, walan ka ng 1 milyon. Pinatay yung may daming mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pero, ang ng Panginoon, love one another. Yun po yung challenge sa atin ngayon. Love one another. Mahalin natin ang bawat isa kahit hindi kaibig-ibig. Siyempre sa tulong ng Panginoon. At sabi niya, naglingkod siya kahit siya ay Panginoon. Kahit Diyos siya, di ba? Pinaglingkuran niya tayo. Imagine Diyos siya, tapos talagang pinaglingkuran tayo. So, pinili niyang maging servant. Ano ba ang servant? Servant, di ba? Alila, utusan, yung mga ganun, di ba? Alipin, katulong. Okay, so yun po, yung ng servant. Talagang parang ang baba ng pero ginawa ng Panginoon yon. So, tayo kaya, tanungin niyo ang sarili niyo. Tayo kaya, halimbawa, di ba?
kapag na-promote ka lang na supervisor, na-promote ka na sa mataas na anong natin, di ba? Hindi naman natin nila lahat, pero mayroon talagang taong parang hindi mo na talaga siya maano, di ba? Kasi ang tingin niya talagang ang taas ng tingin niya sa sarili mo, ni hindi na siya mautusan sa kanilang opisina, ni hindi na siya maano dahil siya nga ay supervisor, di ba? So kunting kamalian mo lang talagang mapapagalitan ka. So ganun po yung ng tao. Kapag nagkaroon tayo ng posisyon sa isang kumpanya, sa isang pinapasukan natin. So nag-iiba yung ating pag-uugali. Nag-iiba ang ating pag-uugali. So yun yung bantayan natin. So ito maraming mga mga estudyante. So balang araw kapag kayo ay na-promote, naging supervisor kayo, naging CEO kayo ng isang company o sa sarili man ninyong so manatili tayong manatili tayong down to earth pa rin tayo. Amen? Amen. Kasi ang dami-daming mga estudyante dito ngayon. Yung iba, papatapos na. So, ayun, kung minsan may promotion na mangyayari dahil sa ginawa mong maganda, na po-promote ka. So, dapat, sana naman, mga young people, manatili tayong down to earth pa rin tayo. Dahil ang Panginoon, yan po ang ginawa natin. So, dyan, dito sa church, di ba? Graduate na ako, professional na ako, pasado na ako sa ganito. Hindi na ako maglilinis dyan. Hindi na ako, sila na lang. O syempre, alam mo, mataas ka na kasi, may position ka na kasi, pero hindi. Ginawa ng Panginoon yan kahit siya ay Diyos. Ano ba ang Panginoon? Mas mataas pa siya kaysa sa supervisor, sa manager, sa CEO. Pero siya ay nagpakumbaba. So yun ang magandang halimbawa natin. So yun po yung challenge din sa atin mga kabataan po. Okay, so sabi po dito, ang ganitong klaseng pagmamahal o pag-ibig ay isang desisyon po. Hindi lang ito emotion, hindi lang nararamdaman mo, ayan, na siya, iniibig mo na siya, hindi lang po. So, hindi lang na may binibigay sa iyo, talagang mahal mo na siya. Mayroon ka ng doon, mayroon ka ng special na ginagawa sa niya. In return, bibigyan mo rin siya ng ganito dahil every day o every December may binibigay sa sayo. Hindi yung ganun po. Okay, so ano nga ba living out love daily? Ano ba ang nito? So, sabi dito, pagpapatawad kahit mahirap. Ayan po yung sinabi ko kanina, di ba? Ang hirap magpatawad. Lalong-lalo kapag mabigat yung ginawa niya sa'yo. Siguro naman lahat tayo dito nakaranas ng ganyan. Ang hirap, di ba? Kahit sa katrabaho natin, minsan kasi sa katrabaho natin, mayroong mga bida-bida, mayroong pabida, mayroong sip-sip, di ba? Hindi yan maalis sa mga kumpanya. Yan. Okay, pero ano ang response natin sa kanila? Ganon din ba tayo? Bahala ka nga dyan. Di ba? So, kailangan makikita pa rin sa atin ang pagmamahal. Namahal natin siya kahit ganon yung kanyang pag-uugali. Mahirap talaga kung sa mahirap. So, ano pa? Pagiging mabait kahit pagod ka. Okay, ito yung may mga trabaho dito, mga mamis, mga papa dito. Ano ang ninyo? Kapag dating sa bahay, di ba? Minsan kapag magulo pa yung mga anak natin, yung reaksyon natin, nagagalit tayo, di ba? Dahil pagod na pagod ka na sa trabaho mo, minsan napapagalitan pa tayo ng mga boss natin, pero ano ang gagawin natin? Calm down pa rin tayo po. So, hindi natin magagawa yan kapag wala ang tulong ng Panginoon. So, kapag pagod ka, kausapin mo yung mga anak mo kahit saglit lang naman din. So, bago ka pahinga o bago ka matulog. Or pagbibigay ng oras sa mga nangangailangan. Ano ba yung pagbibigay ng oras? Ayan, dito sa atin, syempre, di ba, na-i-apply naman natin ito. Kapag mayroong problema sa mga kapatiran natin, na gusto niyang mayroon siyang kausap, so bigyan natin ng time, makinig tayo sa kanya. Makinig tayo sa kanyang sinasabi. Or bigyan din natin ng respeto ang bawat isa. At pagpapakumbaba ng ating sarili. Hindi porket ka na, supervisor, manager, CEO, hindi mo na siya pakinggan. Dahil iba ka na ibang level ka na, hindi po. Ipapakita pa rin natin ang pagmamahal natin sa bawat isa. Okay.
So, hindi ito minsanan lang, kung hindi araw-araw. Diba? Araw-araw. Ano ba yung araw-araw? Siyempre, bukas na naman, makita mo na naman yung kinainisan mo. Paano mo mahalin yon? Okay, pero ito yung utos ng Panginoon. Araw-araw, ipapakita natin ang ating pagmamahal. Okay, pangalawa po, love is the mark of true disciples. So makikita po natin yan sa John 13 verse 35. Ano ba yon? Tanda ng tunay na tayo ay disipulo o disciple ng Panginoon. Kasi sabi niya, by this, everyone will know that you are my disciples. Nakikita ba yan sa atin na tayo ay isang disipulo o isang disciples ng Panginoon? Amen! Amen, syempre. So, sabi niya dito, by this, everyone, basahin ko ulit, will know that you are my disciples. May karugtong pa po yun. Kung ano daw, if you love one another. Ayan, di ba? Paulit-ulit na sinasabi sa Bible, sa atin yan ng Panginoon. If you love one another. Sa tayo, tanong natin sa sarili natin, hindi lang sa katabi natin, tayo ba ay tunay na disipulo ng Panginoon? Yes or no? Yes, amen. Ayan, so dapat makikita po yun sa atin. So ayon kay Jesus, sabi niya, ang pinakamalinaw na ebidensya na tayo ang kanyang tagasunod ay ang ano? Pag-ibig. Diba? Ang dami, kagaya kanina ng mga kinanta natin sa praise and worship, patungkol sa pag-ibig. Okay, so sabi dito, halimbawa, may isang wala ka namang kasalanan or aarestuhin ka. Nandun ka sa bahay mo, nagpapahinga. May pumunta sa iyo na pulis, tapos aarestuhin ka. Paano mo mapakita na ikaw ay isang Kristiyano? Makita ba ang ebidensya na ikaw ay isang Kristiyano? Wala ka namang kasalanan, di ba? Alam mo naman sa panahon natin ngayon, kahit wala kang kasalanan, basta na ka doon sa na yun, di ba? Krimen, maging ka lang. So, aarestuhin ka. Paano natin yun? Siguro, di ba kadalasan, magwawala, talagang nagmumura yung mga, syempre, yung hindi mga bakit mo ako aarestuhin? So, ang dami nating tayo talaga sa sarili natin na nakikita yung kilos natin minsan, nawawala yung pagka-Kristiyano natin. Pero anong sabi dito? Ito ay isang ebidensya kung paano natin maipakita yung ating anak ng Diyos o pagka-Kristiyano. So doon pa rin yung mahinahon tayo. Hindi tayo magwala, hindi tayo kung anong sinasabi natin. Siguro kung aanuhin kayo, manahimik na lang tayo. Kasi di ba, the more tayo na nagsasalita, the more tayo na nagkakasala. Minsan sa sobrang galit natin, di ba, hindi na natin makontrol ang ating mga sinasabi, ang ating mga bibig. Nangyayari po yan kahit tayo ay mga Kristiyano. So hindi na natin, dahil sa sobrang galit, di ba, biglang umakyat dito yung sa ulo mo. So hindi mo na makontrol yung sinasabi mo. So doon pa rin ang lalabas na, yon? If we love one another, pakita mo pa rin doon sa taong, sa halimbawa, sa taong nagkasakit sa'yo, sa taong nag-aaresto sa'yo, nagbibintang sa'yo na ikaw ay may mali. So ipakita pa rin natin sa kanya. So, hindi sinabi ni Jesus na makikilala tayo dahil sa Dahil ba sa galing natin magsalita? Maraming mga tao ngayon, di ba? Nag-aral sila, matalino sila, ang galing nilang magsalita. So, mayroon din na ang dami nilang alam sa Bible, halos memorize niya from Genesis to Revelation, memorize na nila yung Bible, pero nakikita ba sa kanila ang pagmamahal? Yun po yung malaking question. So hindi, kapag masabihin natin hangang-hanga tayo, do may mga tao talagang magaling magsalita na ka talaga, ma-encourage ka or magiging mo sila na dahil ang buhay nila ay nasa kay Kristo o nasa Panginoon. So pero hindi yun basihan, di ba? Kapag magaling tayo magsalita, ikaw na yung ligtas, ikaw na yung hindi po. So, depende pa rin po yun sa iyong pagkatao. Magaling ka mag-memory verse, lahat ng binibigay ni teacher, ayan, memorize. Siyempre, sa mga bata, kagaya sa amin sa school, lahat ng mga binibigay namin na verse ay memorize ng mga bata. Siyempre, may grade po yun kasi sa values po nila.
So, ayun. Pero, ang dapat dito na inaano natin na kahit mas maganda na bonus na talaga ito, marami kang alam sa Bible, marami kang alam ng mga verses, so ipamuhay natin na mayroong makita sa buhay natin ang pagmamahal o pag-ibig po. Hindi lang kung gaano ilang taon ka na sa church, tumanda ka na sa church, kapabalik-balik, pero hindi naman nakita ang pagmamahal. So, useless din po. So, kailangan, paano ka magmahal sa iyong katrabaho? Ito po yun, number 1, di ba? Sa katrabaho natin, sa bahay lang. Di ba, minsan sa pamilya natin, mayroong mga suwail na anak, hindi sumusunod agad. So, di ba, ang hirap natin silang mahalin. Pero sa mga anak naman natin, syempre mahal natin yan sila. Sa church, dito sa church, hindi lang naman dito sa atin, sa ibang mga churches, alam niyo ba, nagbabangayan din po yan sila. Lalong-lalo pa sa mga big churches talaga. Kasi syempre, minsan sa mga budget nila, sa pera nila. So doon minsan nakikita yung yung nawawala yung natin sa isa't isa, respeto, pagmamahal. So yan, uuwi na yan sa hindi na magsimba, lilipat na yan sa ibang church, di ba? So dati noon, nung nasa Bible school pa ako nag-aaral, every GA, General Assembly po, uma-attend po kami. So last natin ko ay yung nasa Iloilo po. So simula noon, hindi na ako nakaka-attend. So sabi ko, nagki-question ako, sabi ko kahit talagang mga matatanda na, mga Kristiyano, pagdating sa forum, yung magmi-meeting na, doon mo talaga makikita na nagbabangayan po sila. Bangayan sila sa mga minsan sa patungkol sa pera, sa budget, yung mga ganon. Pero ang kagandahan lang naman doon, talagang nandun yung forgiveness sa bawat isa. So mayroon talaga kami dati sa Mindanao na fighter po talaga ito siya, patay na siya ngayon, si Reverend, naging doktor na rin ata yun siya, si Araral. Pagdating talaga sa GA, talagang wala kang maano sa kanya kasi pina-fight niya talaga kung anong mayroon siya. Kaya ang dami niyang kalaban, ang daming ayaw sa kanya ng mga pastor. Kaya pag di ba may election po yan, hindi na siya binubuto. Kasi kapag may katungkulan siya, talagang hindi ka maano sa kanya. Talagang maano siya, astig, parang ganun siya, stricto siya, ayan. So pero maano naman siya na pastor. So pero ngayon patay na po siya. Kaya ewan ko ngayon sa GA kung sino yung mga diyan, mga fighters sa GA, sa General Assembly. Okay, so ayan po. So dapat, sabi dito, palaging nire-remind sa atin ang makita ang pagmamahal sa atin. Hindi lang, sabi ko kanina, hindi lang linggo-linggo, hindi lang buwan-buwan, kung hindi araw-araw. Diba? Sabi ng Panginoon sa atin, araw-araw po. So minsan, mas malakas pa, di ba, kapag mayroong testimony, nakikita natin, papakinggan natin, mas malakas pa yun na, simpleng kabutihan mo lang kaysa minsan, ang haba-haba na ng mga lalo pag mga doctorate na talaga, ang haba ng kanilang mga mensahe, pero wala naman tayong naramdaman na, may pagmamahal ba ito sa atin? Nakikita ba sa kanyang buhay? So minsan sa ating minsan, simpleng testimony lang sa buhay natin, simpleng pag-ano natin sa mga kapatiran natin dito sa church. So nakikita yung kabutihan sa ating buhay. So parang isang ilaw, di ba? Yung halimbawa, nagsindi ka ng ilaw, ng kandila, sa isang madilim na na parte ng inyong lugar o sa bahay ninyo, halimbawa brown out. Hindi naman yan kailangan na ipagsigawan ng ilaw. Nandito ako, pansinin nyo naman ako. Diba kung saan nating napapansin na, may ilaw, maliwanag, diba? Hindi na yan kailangan na ipagsigawan niya pa na maliwanag na, may ilaw na. So kailangan lang itong, magliwanag. So ganun din ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay, kapag totoo ay kusa itong nakikita sa atin kapag yan ay totoo. Kaya kayo mga kabataan, halimbawa, kung mayroon kayo, hindi lang naman ito sa pag-ibig na sa mga kapatiran, sa halimbawa, balang araw kayo ay
may mga minamahal na. So, ipakita po ninyo. Hindi lang na ipagsigaw, mahal kita pero wala ka namang ginagawa. So, useless lang po. So, kailangan nakikita sa bawat buhay po natin. So, mga reminders po ito sa atin lahat, hindi lang sa akin, kung hindi sa ating lahat po. Okay, so, mabilis ba ako? Okay, next. Pangatlo na tayo, number 3 na point. Sabi dito, love must be expressed through action. Ayan. So, express natin ang pagmamahal natin through action. Kasi sabi nga sa James chapter 2 verses 14 to 17, faith by itself, if it is not accompanied, o hindi sinasamahan ito ng gawa, ng action, ito ay ano? Ito ay patay. Ayan. Diba? Talagang ano siya. Pag sinasabi mo lang, mahal kita, I love you, sa kapatiran mo, wala namang action, wala ka namang ginagawa, wala lang din, diba? Ito ay patay po. So, nilinaw ni James na na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So, kapag mayroon tayong faith na wala naman tayong ginagawa, so, wala din. So, kung may nagsabi sa iyo ng ganito, halimbawa, ito kadalasan, di ba, sinasabi natin, kahit sa text natin, sa chat natin, di ba, ingat ka. Okay, ingat ka, may makakain ka pa ba? May pamasahe ka pa ba? Di ba? Minsan yun ang mga naririnig natin. Pero, wala ka namang ginagawa. Kasi alam mo naman, masisense mo naman yung kausap mo kung wala siyang pagkain, wala siyang pera, syempre wala siyang pambili ng pagkain. Pero yun lang ang sasabihin mo, sige, ingat ka ha, ingat ka bro, ingat kasi sa pag-uwi mo. Pero, pasikret lang naman na may inabot ka sa kanya, wala ka namang ginawa. So ano yun? Wala din, di ba? So, kapag tayo, isang hamon po ito sa atin, kapag tayo man ay, may kakayahan po tayong magbigay kahit lang, yung kunting halaga lang. Kapag alam natin na ang kapatiran natin, ang mga tao sa trabaho natin, mayroong pangangailangan. So maging, di ba, nararamdaman natin yan, maging sensitive din tayo. So kahit sa kunting bagay lang, maaabutan natin sila. Halimbawa, wala siyang pagkain, kapitbahay mo. So, ayun po. Kung sobra-sobra naman yung pagkain nyo. So, iabutan nyo sila. Sa mga damit, di ba? Ang dami nating mga, so kailangan natin i-share, lalong-lalo pa sa mga street children. Siyempre, wala po silang mga ganun mga damit. So, paulit-ulit lang. So, kailangan natin mag-share kahit sa anong bagay po. So, dito na ipapakita natin ang ating pagmamahal. So, ganun din ang sabi ni James, ang pag-ibig na puro salita, pero wala po itong action ay kulang. Kulang talaga kapag wala kang ginagawa. Kahit sa magka-girlfriend, boyfriend, kapag ikaw ay lagi naman na magsabi mo, mahal kita, talagang ikaw lang, wala ka man lang nire-regalo sa kanya, wala man lang palibre sa pagkain, di ba? So, parang nawawala din yung natin, yung pag-ibig natin, lalo pa sa mga babae, di ba? Wala man lang ayaw ko na sa kanya. So, kailangan may action kayo mga boys. So, in a simple, lang. I-treat mo lang naman siya kapag birthday niya, bigyan mo siya ng flower kapag Heart's Day, yun lang naman, di ba? So, kailangan ipapadama natin na mahal natin siya. Okay, sabi po dito, living out love daily, ito po ang ibig sabihin. Tumutulong na sa mga nangangailangan kung mayroon tayong kakayahan. Dito sa church, syempre nakikita ko naman dito na kapag sino yung wala, may mga tao talagang kusa na lang silang hindi na nila pinapaalam sa church, di ba? So kusa na lang silang magbigay, kusa na lang nilang tinutulungan. So magulat na lang tayo, di ba? Ay, si ganito pala nagbigay. So mga hidden agenda natin minsan sa buhay natin, di ba? Kusa na lang nating pupuntahan at bibigyan. Kung mayroon tayong kakayahan, pero kung wala naman din, naintindihan din naman tayo ng Panginoon. Kahit sa simpleng bagay lang naman. Halimbawa, inabutan mo siya ng 5 kilong bigas doon sa bahay nila. Ay, yung time pala na yun, wala na siyang sasaingin. So parang ikaw ang inano ng Panginoon na, sis, puntahan mo si ganito dahil wala nang mo yan nararamdaman mo yan. So, kahit in a simple things lang, kailangan nating magbigay.
Okay, lalong-lalo pa siyempre dito sa atin, sa ating mga kapatiran. Next po, makinig at umagapay sa mga may pinagdadaanan. Hindi lang naman everyday, hindi lang sa maganda yung mga pinagdadaanan natin. Minsan, mayroon tayong mga problema sa ating pamilya, hindi lang sa immediate family mo, minsan, pamilya mo sa probinsya. Ayan, so ang dami-daming mga problema, maraming pinagdadaanan. Pero, dapat nating umagapay. Dapat nating tulungan kahit kakausapin mo lang siya. Halika sis, punta tayo sa Jollibee, mag-Jollibee tayo. So yun po, pag-usapan ninyo kung ano yung problema niya. Kasi parang nakita ko sa iyo kasi parang di ka masaya, parang ang bigat ng buhay ng dinadala. So kaya ngayon, yun po, in a nice way naman po. So marami tayong pinagdadaanan. Sa mga lalaki, sa mga babae naman, syempre, wala naman po sila itong mga kadalagahan natin. Kapag heartbroken sila, kaya tawag nito yung binrake sila ng kanilang mga boyfriend o girlfriend. So syempre sila rin yung magdadamayan, yung mga natin, mga young people natin. O sis, kumusta ka na? Hindi natin i-advise na gantihan mo rin. Pakita mo na hindi lang siya ang babae o ang lalaki sa mundo. So, hindi ganun po. So, i-advise natin at saka makinig tayo kung ano yung kanyang sinasabi. So, advice po in a nice way na matulungan natin sa nandun yung pagmamahal. Makita niya yung pagmamahal sa atin, sa ating pananalita. Okay, so magbigay ng practical na tulong or advice. Ito po, yung mga advices natin minsan, di ba? Kapag ang bigat na ng problema natin, ang bigat na ng dinadala natin, may isang kapatiran lang tayo, halimbawa dito sa church, mapuntahan ka, tapos ma-advisean ka, kakausapin ka, di ba parang naranasan ba ninyo yun na lumuluwag po yung puso ninyo, lumuluwag po yung kabigatan ninyo? Naranasan nyo na ba yan? So, ayan po. So, dapat magiging sensitive din po tayo sa ating mga kapatiran. So, kasi hindi araw-araw naging maganda yung buhay natin. Hindi lang, araw-araw may problema tayong yung sinusuong, anong tawag nito. Hindi lang sa sarili natin, kung hindi sa ating pamilya. So, sabi po dito, pwede po itong maging simple lang. Pag-check sa kaibigan na tahimik. Sino ba ditong tahimik? Si Jong? Ayan. Okay, yung hindi ba nagsasalita si Robic, di ba? So kung kayo po ay kausapin niyo siya. O di ba, Robic? Okay. So malay natin, mayroon na palang si Robic, may dinadala siya diyan sa niya na ang bigat-bigat, tapos wala man lang kumakausap sa kanya. Ayan yung mga matahimik natin dito si Joseph ay si Joseph, hindi yan maboka yan si Joseph. Si Jong, si Robic, sino pa? Si Jasper? Ayan. So dapat, kakausapin natin sila. Huwag natin na parang nonchalant lang tayo, wala tayong pakialam. Kausapin natin, okay? Sa mga babae naman, parang wala namang di ba? Si LJ, hindi na yan siya tahimik hindi na yan. Kaya niya na yung sarili niya. So, ayan po, kausapin natin yung mga matahimik. Pagbibigay ng pagkain sa mga nangangailangan, kanina nabanggit ko na ito. Okay, paglalaan ng oras, lalo pa sa ating pamilya. Minsan kasi magaling lang tayo sa ibang tao, di ba? Pero sa family natin, hindi natin alam, mayroon na palang problema. Pero parang ini-ignore lang natin. Okay naman yan, ganyan. Pero hindi po, unahin natin ang pamilya natin. Pag-usapan nyo kung ano yung naging, anong problema, tungkol sa mga anak, so yun po. Or sa mga na-discourage po. Siyempre, hindi naman araw-araw okay tayo. May mga time na na-discourage tayo. Ano ba yung mga dahilan na bakit ka na-discourage? So, hindi na natin nakikita dahil punong-puno na siya ng ayaw niya na magsimba. So, kapag may tawag nito, may time o nakita mo siya, nasalubong mo siya, kunting hi, hello lang naman. O mag-ano kayo doon sa gilid at, kumusta? Bakit? Anong nangyari? So, kailangan nating kausapin, di ba? Sa atin dito, lahat naman tayo ay mayroong gift sa ganyan na marunong tayo makipag-usap sa bawat isa. So, halimbawa, pag nawalan ka ng pag-asa sa buhay, sino ba dito ang nawalan na ng pag-asa? Di ba yung iba
papakamatay dahil wala nang kumausap sa kanila, wala na siyang mapagshira ng kayang problema. So kapag hindi ka Christian, di ba yung iba humahantong na siya pagpakamatay. So tayo, kung mayroon man kayong mga kaibigan na hindi Christian, ganyan na yung niya, gusto ko na lang tumalon sa building ng ganito. So para matapos ay yung problema ko, so hindi po. Tulungan po natin sila. Kausapin po natin sila para po maano po yung kanilang problema sa buhay. So sa ganong paraan, maipakita natin ang ating pag-ibig o ating pagmamahal. So hindi lang kailangan na weather lang, di ba? Kausapin lang kita kapag gusto ko. Kausapin lang kita kapag okay yung mood ko. Pero pag hindi, wag mo akong lapitan. So hindi ganun po. So kailangan hindi weather lang, si Kuya Kim lang po yun. Kausapin kita kapag feel ko, nakausapin kita. So hindi ganun po. Bilang mga Kristiyano, kailangan maipakita natin ang ating pagmamahal sa bawat isa, hindi lang sa atin dito, lalong-lalo pa sa labas. Kasi yan po ay utos ng Panginoon. Okay, sabi dito mga kapatid, ang pag-ibig na itinuro ni Jesus ay hindi lang pang Sunday. Mahalang kita kapag linggo, pag hindi na, wala na akong naramdaman na pag-ibig bilang kapatid kita sa pananampalataya, na wala na. So hindi lang pang linggo yun, hindi lang pang Sunday. Kung hindi, dito? Kailangan makikita sa atin na mayroon tayong pag-ibig sa pang-araw-araw. So, mayroong isang maikling kwento lang. Isang nanay, tayong mga nanay, di ba? Pagdating sa bahay, galing sa trabaho, pagod na tayo, di ba? Parang gusto na nating magpahinga, maghiga, humiga. So, kailangan nating, gusto lang, halimbawa, yung anak natin, mayroong inaano sa atin, binabrought out na problema or anuman, hindi man problema, ito ay na-achieve niya sa school o saan pa man sa trabaho. So, pakinggan muna natin siya kahit konting oras lang, minuto lang. So, kailangan nating pakinggan yung kanyang sinasabi. Kahit sabihin natin na pagod tayo, pero di ba minsan may inaano na, tumahimik ka nga dyan. Kasi napapagod ako minsan. Yung problema natin, yung natin sa trabaho natin, nadadala natin sa bahay. Kaya nga minsan, yung na-share ko dito noon na, yung stress ko noon sa isang estudyante ko, hanggang pagtulog ko talaga, nadadala ko siya kasi talagang yung ko sa kanya. Ngayon ko, hindi ko sabi ko, yun nga, ako habang nagbabasa ako nito, sabi ko parang, hindi ko talaga 100% na ipakita ko yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi sa sobrang kulit niya rin. Kaya talagang na-failure po ako doon sa na yon. So kapag dumating ako sa bahay, hindi ko man yan inaano kay Hana na ganun. Sinasabi ko sa kanya. Pero kapag talagang bigat na ako, sinishare ko rin yan sa kanya. Sabi niya nga, hayaan mo malapit na. Sabi niya, parang yun ang comfort niya sa akin. Kasi sabi ko, gusto ko na talagang mag-stop. Ang hirap magturo talaga sa mga bata. Lalo kapag may special needs na mga bata. Ang hirap talaga. Hindi pare-pareho kasi mayroong talagang magulo, mayroong iba-iba sila. Kaya doon, nasusubukan din yung pagmamahal o pag-ibig ko araw-araw sa kanila. So, hindi lang naman ako, kahit sa ibang mga teachers din. So, yun po yung struggle namin. So, sabi po dito, ganyan ang living out loud daily po, mga maliliit na desisyon na paulit-ulit nating pinipili. So, ang tunay na Kristiyano, tayo, we are Christians, tunay tayo na anak ng Diyos, tagasunod ng Panginoon, ay nakikita hindi lang sa sinasabi natin. Kung hindi sa ating kung paano natin minamahal o paano tayo nagmahal araw-araw. Sabi ko nga kanina, hindi madali. Pero palagi natin i-ask kay God, palagi tayo, pag hindi natin kaya, doon natin sa Panginoon, hindi ko kaya Lord, pero sa tulong mo, kakayanin ko. Kasi kung tayo lang, hindi po natin kaya ito. So, ito po yung iiwan ko na sa inyo, challenge po. Tanungin natin ang ating mga sarili. Sino ba ang pwede kong
mahalin ng mas intentional ngayon? Sino ba? Asawa mo ba? Anak mo? Pamilya mo? Kaibigan mo? So, yun ang challenge sa inyo. Yun ang challenge na mga katanungan sa inyo. So, anong praktikal na paraan para maipakita natin ang pag-ibig ni Kristo? Kahit sa itong linggo lang, makikita sa atin. Hindi lang itong linggo, nalagpasan na natin. So, gawin natin isang buwan. Nalagpasan na natin yung isang buwan, gawin na natin yung isang taon na makita sa buhay natin ang pagmamahal araw-araw. So, unti-unti lang yan, hindi naman agad-agad, di ba? Kapag narinig natin na ngayon na ito yung mensahe, agad-agad. Hindi po. So, unti-unti nating i-ano yan. Kasi tayo ay ano lamang po, nandun yung failure din sa buhay natin. Kahit tayo ay tagasunod o kahit tayo ay anak ng Diyos. So, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Tulungan tayong mamuhay na mayroong pag-ibig. Ayan po. So, hindi lang sa salita, tandaan po ninyo, kung hindi, mayroong may kaakibat na gawa. So, salita plus gawa. So, yun po yun. Okay, so, nawa po, mayroon po kayong natutunan o mayroon po kayong na-inspire din kayo sa message ko kahit hindi naman ganun ka 100% talaga na ano ko sa inyo. So, nawa po, mayroon din po tayong natutunan sa araw na ito sa ating mensahe po. Okay po, tayo pong lahat ay tumayo po at manalangin. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Hindi po namin kayang tumbasan, Panginoon, ang lahat ng ito dahil sa aming mga minsan, sa kabigatan ng aming problema, sa buhay namin, hindi lang sa amin, sa pamilya namin, Panginoon, at sa mga taong nakasakit sa amin, hindi po namin kaya silang mahalin, Panginoon. But Father God, thank you so much dahil nandyan ka, Panginoon, na lagi pong nire-remind yun sa amin, Lord. Bilang tagasunod yung Panginoon, kailangan po namin, kailangan makita sa amin, Panginoon, ang araw-araw na pag-ibig o pagmamahal sa aming kapwa. Salamat, O Diyos, dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat sa inyong patuloy na pagmamahal sa amin kahit kami po, Panginoon, na hindi karapat-dapat. Kami po ay makasalanan. Salamat, Ama, sa inyong pagmamahal sa amin. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging tagasunod nyo. Tulungan nyo po kami, Panginoon, na mahalin po ang bawat isa bilang kapatiran, bilang dito sa iglesia, Panginoon, na ipakita namin, Lord, ang pagmamahal sa bawat isa. Kaya, Panginoon, sa araw na ito, Lord, sa buong maghapon ito, Panginoon, gabayan at ingatan nyo po kami at sino man, Panginoon, ang mga taong makasalamuhan namin everyday, Panginoon, sa aming buhay, kahit hindi man, Panginoon, 100% na may magawa po namin, pero Panginoon, unti-unti, Lord, maipakita namin, Panginoon, ang inyong pagmamahal sa bawat isa, Panginoon. Lord, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Love one another as I have loved you. So, isa po sa pagpapakita ng pagmamahal ng Panginoon sa atin ay nung inalay niya kanyang buhay para sa atin at binayaran niya yung ating mga kasalanan, and He paid it all. I hear the Savior say, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can
copper spots and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. For nothing good have I, whereby thy grace to claim. I'll wash my garments white in the blood of Calvary's Lamb. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save, my lips shall still repeat. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Amen. Pwede na po tayo makaupo? Para naman po sa ating offertory ay pangungunahan tayo ni Miguel O. Merga. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sorry. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating offertory. Hindi ko na po patatagalin pa. May babasahin lang po akong Bible verse sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Kung may mga Holy Bible po kayo o Holy Cellphone, maaari po kayong makibukas sa akin sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. May isi-share lang po ako sa inyong parabola o talinghaga mula po sa Mateo chapter 25 verse 14 to 30. Assignment ko na lang po sa inyo na basahin ninyo iyon kasi po medyo mahaba iyon. So may isa pong tao na binigyan niya po yung mga alipin niya tatlong alipin niya ng salaping ginto. Yung isa po binigyan niya ng 5,000 salaping ginto. Yung pangalawa naman po binigyan niya ng 2,000 salaping ginto at yung pangatlo naman po 1,000 salaping ginto. Yung dalawa po yung 5,000 at saka 2,000 salaping ginto na binigyan niya, ininvest po nila yon. Pero yung pangatlo po ay naghukay po siya at saka hindi niya na po yun pinalago. So ano nga po ba ang aral na matututunan natin dito? Kapag po ginamit natin ang mga biyaya at talento para sa kapakanan ng iba, tulad ng pagbibigay ng offertory, nagpapakita tayo ng ating pasasalamat sa mga biyaya na natanggap natin at nagiging bahagi ng pagpapalata ng kaharian ng Diyos. Ayun lang po, maaari na po tayo magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. Narrow as the road may seem, I'll follow where
where your spirit leads. Broken as my life may be, I will give you every piece. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. Here I am with open hands, counting on your grace again. Less of me and more of you. I just wanna see you move. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. I hear you call, I am available. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. Here I am, here I am. You can have it all, you can have it all. I hear you call, I am available. I say, yes, Lord, I am available. For the one who saved me life, nothing is a sacrifice. Oh, use me how you want to, God. Have your throne within my heart. Narrow as the road may seem, I'll follow where your spirit leads. Broken as my life may be,
may I request po everyone na let's bow down our heads and feel the presence of the Lord. Lord, salamat po sa araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, salamat po sa oras na ito. At kahit po may mga gagawin pa po kami, yung iba po na may trabaho pa po, Lord God, mas napili po nilang umattend ngayon sa bahay-sambahan, Lord God. Lord, ipinagpapray ko po na para po sa lahat ng nakapagbigay po, Lord, naway pagpalain niyo po sila. At para naman po sa mga hindi nakapagbigay, Lord God, ipinagdarasal ko po na kung ano man po ang problema na kanilang dinaraos, Lord God, gaya po ng financial problems, Lord, kayo na po ang gumabay sa kanila, Lord God. Kayo na po ang bahala, Lord. Lord, ipinagpapray ko rin po na para naman po sa mga naghahanap ng trabaho, Lord, gabayan niyo po sila na makahanap po sila ng isa na hindi nakakasagabal sa relasyon nila sa inyo, Lord God. And para naman po sa may mga business, Lord, gaya po ni Pastor Vlad, Lord God, pinagpapray ko po na bigyan niyo po sila ng mas marami pang customers, Lord. Ayun lang po, Lord. Ngayon, dadako na po tayo sa ating announcement and acknowledgement. Yes, ina-acknowledge po natin ang lahat na tumayo ngayong Sunday sa ating devotion, Ate Vanessa Asas, Praise and Worship Team, ating song lead, Ate Monica Fernandez, and with her beautiful backup, Carmina Fernandez and Micaela Eviota. And to our guitarists, Joseph Taton, Kuya Rovic, and very special, ang ating bagong music team, Justin Soriano. Ayan. And sa ating drummer, Jasper Taton, and sa ating keyboardist, Jermaine Taton. And some announcement po, ang ating MC today's, yours truly, and ang ating call to worship, yours truly, offertory, Miguel Umerga, ang ating all-right boy, all-right, and ang ating scripture reading, Hannah Losada, and ang nagbigay po sa atin ng mensahe, Sister Mercy Losada. And some announcement po, yan, next week, ang ating MC Ate Leisure Galito, and offertory, Nanay Lemmy Venus, and scripture reading, Marco Umerga. And announcement, Ate Leisure Galito. And ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Kung available po kayo, pwede po kayong maki-join. Ating Youth Connect every Sunday after service na pinangungunahan po ni Pastor Vlad sa Youth Boys and Ate Cathy sa Youth Girls. Children Sunday School every Sunday at 3 p.m. Kung may mga bulinggit po kayo, pwede niyo po silang papuntahin. Ating February sponsor noong 15, Ate Vanessa Asas, pero minove po today. Tama po. Ngayon po ay si Ate Vanessa Asas dahil last Sunday po meron po tayong fellowship. Don't watch every Saturday at 5:30 a.m. February cleaners, thank you sa ating mga youth, kagabi, and young pro na naglinis. And next week po ang ating cleaners, men and women. Ang ating birthday celebrant, nandiyan pa siya? Feb 21, kahapon po ba yun? Kahapon, Feb 21, Precious Medalyada. Happy birthday and God bless. And February 28, si Brother Reggie Oteros. Happy birthday po. Yun lamang po from announcement and acknowledgement. Tinatawag ko na po ang ating speaker, Sister Mercy Losada, for our closing prayer and benediction. Thank you. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer. So, gutom na ba kayo? Huwag kayong mag-alala, may pagkain tayo sa likod. May pagkain. Okay, manalangin na po tayo, kids. Manahimik na po. Panginoon, maraming salamat po, Diyos, sa inyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po sa inyong mensahe, sa inyong salita na aming napag-aralan sa araw nito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na may pamuhay po namin ang
inyong salita, Lord, hindi lamang ito ay sinasabi namin kung hindi mayroong gawa, Panginoon. Salamat po, tulungan niyo po kami dahil hindi namin po magagawa ang mga bagay na ito, Lord. Mahina po kami, Panginoon. Mayroon po mga excuses kami, Panginoon, sa mga lahat ng mga bagay, Lord. At salamat po, O Diyos, sa pag-unawa mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging inyong tunay na taga-sunod, Panginoon, true disciples. Salamat, Panginoon, sa inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Lord, sa araw na ito, sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang buong isang linggo na aming kinaharap, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, anuman po ang mga trabaho, anuman po ang mga appointment, Lord, ng bawat isa. Ingatan niyo po at gabayan po ang kanilang mga lakad. Maging sa amin din po, Panginoon, this coming Tuesday, I pray for your guidance and protection din po, Panginoon, na makarating po kami, Panginoon, sa Nueva Ecija, Lord, na safe and sound. Diyan po yung patnubay niyo sa bawat isa sa amin. Maging ang aming sasakyan, Lord. Maging lahat-lahat, Panginoon, ng mga workers, Lord Jesus. I pray for your protection. I pray for your traveling mercy, Panginoon, sa lahat-lahat. Thank you so much, Lord. At sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Sa tanging pangalan lamang ni Jesus, dismiss us, Lord, with your love, with your guidance, O God. In Jesus' name, Amen.